Nasa Russia na si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang official visit. Bukod sa kalakalan, kabilang daw sa pakay ng Pangulo ang pagpirma ng kasunduan para sa pagbili ng mga armas at helicopter sa Russia. Live mula sa Moscow sa Russia, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, bago yan, alam na nitong si Pangulong Duterte ang sitwasyon sa Marawi. Ayon kay National Security Advisor Jimenez Esperon, ang utos ng Pangulo ay huwag tantanan ang Maute Group. Tuloy ang schedule ng Pangulo at walang desisyon sa ngayon na putulin ang kanyang biyahe dito sa Russia. 4 na araw mananatili ang Pangulo dito sa Russia at pang-ekonomiya, more than political, yung magiging benepisyo ng kanyang biyahe para sa Pilipinas at sa Russia. Military honors ang sumalubong kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdating niya dito sa Moscow, Russia kagabi. Nandito ang Pangulo para sa 4 na araw na official visit sa personal na imbitasyon ni Russian President Vladimir Putin. Kasama ang kanyang common law wife na si Hanelita Vansena, anak na si Kitty at presidential son na si Baste Duterte. Sa kanyang pagbisita sa Russia ayon kay Philippine Ambassador Carlos Soreta, makikita ng Pangulo na tinitingala siya ng mga Russians. It's not the kind of coverage you would see in New York or in Western Europe. It's a coverage that shows great admiration, great desire to develop relations. Russians in general admire strong leadership. Sabi pa ni Soreta, senyales ng pagbisita ng Pangulo sa Russia ng pagpapalawig ng relasyon natin sa ibang bansa. Nasakto naman dahil nagpapalakas din ng Russia sa Southeast Asia. Sa tingin ko, it's been a long time. There are a lot of benefits in having a good relationship with a large country and a powerful country like Russia. Our neighbors in ASEAN all have wonderful relations with Russia. They also have good relations with the other countries. I think that's the kind of independent foreign policy we're trying to achieve. Less dependence on our needs or our policies on a single nation. Philippine pivot meets Russian rebalance. Pero mas sa kalakalan kaysa politika ang gustong pakinabang ng Russia. Interesado sila sa produkto natin tulad ng saging, dried mangoes, nyog at canned tuna. Ang Pilipinas naman gustong bumili sa Russia ng armas. Ilang kasunduan ang inaasahang pipirmahan tungkol sa pagbili ng mga high-tech na mga attack helicopters at baril. Magugustuhan daw ito ng Pangulo dahil walang kakibet na kondisyon di tulad ng mga ginagawang pagbili natin ng armas sa Amerika. We're not going to give you a lecture, no. We won't sell it because we don't trust you. You might hit civilians. Sabi ni Soreta, 4 na dekada na ang relasyon ng Pilipinas at Russia pero halos hindi ito gumagalaw. Sa isang post-Asia survey nga noong Disyembre, lumabas na 58% ng mga na-survey ang nagsabi na hindi sila nagtitiwala sa Russia. Ayon sa palasyo, posibleng mabago na yan sa pagbisita ni Pangulong Duterte dito sa Moscow, Russia. There's been a lot of stereotypes in the Philippines and I don't really blame it. I mean, growing up watching James Bond movies, the villains were either an evil Russian scientist, and there are many opportunities here that will be discovered. May tinatayang 5,000 Pilipino dito, 90% mga household workers. Sa kabuuan, tinatrato raw ng mabuti ang mga Pinoy household workers dito. May 4 nga lamang na kamakailan ay nabiktima ng illegal recruiters pero napakawalan na sila. Iniutos ng Pangulo ang pagpapauwi sa kanila. Jessica, kasama ng Pangulo ang kanyang common law wife na si Ms. Hanelita Vansena, kanilang anak na si Kitty at si presidential son na Baste. No? Ayon sa Philippine Embassy sa Russia dito, ay bibigyan sila ng mga aktibidad para ma-expose sila doon sa kultura ng Russia para daw mas makilala pa nila ang Russia. Jessica. So Joseph, aside from improving our relations with Russia, ang inaasahan din ng gobyerno makakapag-trade tayo, no? Fruits and tuna in exchange for weapons of war. Parang yun naman ang bibilhin natin sa kanila. Correct, Jessica. Mas ang itong biyahe nitong si Pangulo, no, mas economic or trade yung makikita na sa economic or sa aid natin, sa trade natin makikita yung epekto ng kanyang pagbisita. Ayon dito kay Ambassador Soreta, hindi naman interesado yung Russia, no, na magkaroon yung parang sa Estados Unidos yung mga balikatan exercises. Politically, they're not interested in the Philippines at yung pivot nila dito is largely economic. So ang sinasabi nitong si Ambassador Soreta, yung compared sa ating mga ASEAN neighbors, tayo
tayo yung parang pinakamababa yung trade, pinakamahina kumbaga yung relasyon. Now, if they can improve it, yung relasyon nila sa Pilipinas, that is showing the world na nagsasucceed sila doon sa kanilang pakikipagrelasyon dito sa East Asia, that part of the world, Jessica. At mukhang meron tayong trade imbalance, no? According to the data I have here, 49 million yung in-export natin sa Russia, pero ang in-import naman natin sa kanila is something like 177 million. So may imbalance. Dapat mabalanse yun, di ba? Dapat patas naman. Mas marami sila dapat bilhin sa atin din relative to what we are going to buy from them. Correct. And to correct that, alam mo ba na ang kasama ayon sa DTI na bilang ng mga negosyante nitong si Pangulo ay 260 na mga negosyanteng Pilipino na makikipag-usap sa mga negosyanteng Ruso dito sa Moscow. So, ang tinitingnan nila dyan, agriculture talaga, yung marine, tapos yung interesado talaga sila dun sa mga agricultural products natin. Ang sinasabi nitong si Ambassador Soreta, yung Russia can also help. Minsan, di kasi problema natin yung power, no, yung elektrisidad. Ang magiging itong si Ambassador Soreta is meron silang clean nuclear energy. Ang pwedeng gawin daw magpadala ng barge yung Russia, ilagay mo yan sa may parte ng Palawan o malayo kung ayaw natin ng mga nuclear stuff dun sa ating sa Pilipinas, ilagay mo yan sa labas ng sa Palawan, tapos bababa. That ang effect yan is pwedeng mababa yung binabayaran natin na bill sa kuryente pag yung clean nuclear energy ang pumasok sa Pilipinas, Jessica. And I also know for some time, no, when we were there sa Moscow in the past, Joseph, was because of yung DOT, yung Department of Tourism, gusto nila i-attract yung mga Russian tourists sa Pilipinas. Kasi sizable market din yan. At saka ang sabi sa amin noon, ang mga Russian tourist daw, pag gumastos, bongga. Marami silang binibili sa pinapasyalan nilang mga bansa at bongga sila magbakasyon. Gusto nila yung mga mamahaling mga hotel, etc. So kaya gustong-gusto yun na ma-attract, no, during the previous administrations ng DOT natin, ng Department of Tourism. I don't know kung ano nga lang ang nangyari doon, kung nag-succeed ba ang Pilipinas doon. Ay mukhang hindi pa, Jessica, kasi ang pinakahuling datos ng ating embahada ay 23,000 lamang na mga Russian tourists yung pumunta sa Pilipinas. If you compare that to Thailand, merong mga 1 million taon-taon na mga Ruso na pumupunta sa Thailand. Just as an aside, Jessica, yung sa mga Russian tourists, may pagkakataon tayo na nakahalubilo yung ibang mga Russian tourists sa atin sa isa sa mga beaches natin dyan, at pagkwentuhan nila na they like our beers. Tapos ang nitong si Ambassador Soreta, interesado sa Clark. Kasi ang sinabi nila, if they're going to maybe study there, malapit daw ito sa beach. So parang gusto rin nila na yung beach lifestyle ng Pilipinas. So there is a lot to discover by the Russians kung Pilipinas ang pag-uusapan natin. And kasama naman itong si DOT Secretary Wanda Teo, and we can expect maybe mga agreements between Russia and the Philippines as far as tourism is concerned, Jessica. Kasi nga they have harsh winters in Russia. Pero Joseph, itong trip na ito ni President Duterte to Russia, no, aside from yung binabanggit na economic or tourism benefits para sa Pilipinas, in itself, no, it's sending a very strong message. Kasi parang talagang lumalayo na tayo ng lumalayo sa Amerika. Parang ganun kaya ang pakay ni President Duterte, because he has not visited the United States. They haven't even talked about yung invite supposedly, no, for him to go to Washington. And yet, he has already gone to China twice and then again to Russia. Na alam naman natin na, Yeah. di ba, mga karibal o hindi kasundo ng Amerika. So parang ang message ba nito by going to Russia is nag-pivot na tayo sa China supposedly, and then by going to Russia, parang we're pivoting further and further away from our biggest ally, the United States. May ganyan bang himig sa mga naririnig mo dyan? Or yung traditional partner na...
hindi naman tinatago ni Pangulong Duterte na parang pagkapanahon na para yung sinasabi niya na independent foreign policy. Nang ibig sabihin niyan, hindi na tayo magiging dependent doon sa tinatawag natin na traditional na ally, which is the United States. Ngayon, China and Russia, and in fact, during, I think, in an interview with the Russian news agency in Sputnik, ang sabi niya, yung invitation itong si US President Donald Trump to go to his inauguration in January, nag-no siya doon. Kasi ang sabi niya, pupunta pa ako ng Russia kaya hindi mo na kita mapagbibigyan. Kasi ang unang hinihingi na schedule ng Russia, January. So, but now, May na tuloy itong si Presidente dahil nga medyo malamig pa yung January compared to May. Just as an aside, Jessica, just to illustrate yung kung paano baga pwede nating sabihin na neglect yung relationship natin with Russia. Alam mo ba na yung trip nitong si DND Secretary Lorenzana noong December was the first in the 41 years na meron tayong relasyon sa Russia. So talagang this is a relationship that has long been neglected, and this time we're paying attention to this, Jessica. Tell us naman something about where you're standing right now. Kung hindi ako nagkakamali, Red Square yan, Joseph, no? Paliwanag mo naman konti sa ating mga viewer. I'm sure a lot of them are curious. Saan si Joseph Morong? Ang ganda naman ng building sa kanyang likuran. Sayang nga lang, ma'am, ito yung isa sa mga building dito sa Red Square. Kaya lang sarado kasi yung papunta sana doon sa St. Basil's Cathedral. Kung halimbawa mag-google ka ng mag-google ka ng Russia, ang lalabas ng mga imahe sa'yo ay yung parang Disneyland na puro mga makukulay na mga bubong. Dito yon sa may kaliwa natin. Kaya lang unfortunately, for today, sarado. Ang sabi sa atin, today is, right now is parang past 4 o'clock. Mga 6 o'clock pa daw yun mag-open. As you can see, if si Gemma Kunpan, marami rin mga iba't ibang lahi dito na nag-tour dito sa isa sa mga pinakakilalang mga landmark ng sa Russia. No? May mga nakita rin tayong mga Amerikano, na mga turista at iba't ibang lahi. May mga Filipino rin tayong nakita na mga turista dito sa Russia, Jessica. Maraming salamat. Spasiba, Joseph Morong, mula sa Moscow sa Russia.